Ah, ito guys, ito yung sinasabi ko sa mga mason na pag pinatigas ng halos 1 week, ito yung magiging sablay na trabaho. Lalo na kung ang maggagawa nito, magpipinis sa ngayon ay yung mga baguhan. 100% kinabukasan, chicharon yan guys. Pangit talaga sa wall o sa mason na mag-iwan ng ganitong trabaho. Ito yung laging sinasabi ko sa mga mason namin na huwag mag-iwan. Pwede siya, kinabukasan lang. Pero kung gagawin mong iiwanan mo siya, halos 1 week o ganon, pag natuyo, mapupuruan mo nga siya guys, pero iba yung kanya. Lalo na kung ang magpupuro nito, yung mga baguhan pa lang, walang kaalam-alam at yung walang diskarte kung paano puruhan yung ganito na matagal nang nakatenga na pader na wrap finish. Yan. Kaya guys, ito sinishare ko sa inyo para doon sa mga, halimbawa may tao kayong ganito, ay huwag niyong papayagan na ganyan na mangyari. Pwede to sa mga ganito, kung sarili niyong bahay o sarili niyong gawa, kahit matagal na, huwag niyo na lang puruhan ng simento guys. I-diretso na ng skim coat. Mas maganda pa, the best pa to dito. Dito sa project kasi namin, hindi required sa amin na skim coat agad kasi iba yung taga-skim coat. Dapat i-smooth finish muna namin to. Kaya ito nangyayari nito. Bis na kalahating oras mo lang gagawin, halos kalahating araw mo itong bubunuin paggagawa sa ganitong kalaking wall. Ayan. Eh, lalo ba kung nahinay na, abutin pa maghapon. Ayan guys. Sana may naibigay ako sa inyo ng tips na ito ay simple lang na tips pero mahalaga to sa bahay at sa mga mason. Kasi nangyayari to sa mga nagmamadali, yung hindi na napupuruhan. Kaya kung hindi man mapuruhan, dapat kinabukasan, pilitin yung papuruhan siya. Kung yung project nyo ay puro smooth finish lang, hindi required sa inyo na mag-skim coat kayo, tulad dito sa amin. Kasi ang taga-skim coat dito, iba. Kaya hindi namin to smooth finish. Kahit ganito nakatigas. Pero yung doon sa mga bahay-bahay, o wala namang required na mag-skim coat o bawal mag-skim coat yung mason, pwede nyo skim coat na lang. Huwag nyo na lang puruhan ng puro. Yan yung may bibigay kong tips sa inyo. Kasi pag puro, na hindi siya sanay sa ganito magpuro, ang lalabasan niyan, chicharon. Kakainin na lang. Yan guys, hindi pwede na hindi biro ng mga ganitong trabaho ay dapat lalo yung nag-handle ng mga tao ay marunong din sa pagpapatupad ng ganito. Yan. Yan guys, sana may naibigay tayong konting tips. Guys, babasahin nyo muna ng tubig para nakababad siya. Yan na lang tayong paraan para hindi siya mag-crack. Pangalawang bihis ko na to na binasa guys. Tayo natin ito magpupuro. Kasi inaiwan to ng isang mason. Hayaan mo siya na masipsip. Yan, pangalawa na yan. Kasi medyo mainit kasi kanina. Medyo kan siya. Kaya pag pinunasan mo siya ng puro, agad-agad matutuyo yung puro. Crack na agad. Kaya pag ganito,
Parang malamig siya. Hindi siya, matutuyo agad yung puro. Yun ang kwan dyan eh. Tapos, sa kanyo, lilinisan nyo muna guys. Yung mga bukol-bukol o mga buwangin para ilulutang siya sa pag inaguran mo siya ng rodela. O kung maganda nga, kung may walis tingting kayo, walis tingtingan niyo. Mas maganda guys, ganunin, walisan nyo para tanggal yung mga mga buhangin na yun. Kasi pag inaguran mo siya ng simento, nandun siya. Kaya ito yung sinasabi ko na imbis na kalahating oras lang gagawin mo yung pagpupuro, triple. Halos ang naiging cost ng oras dahil sa ganitong proseso ng trabaho na yan. Kaya yan guys, ang huwag nyong gagayahin yung pag-iiwan ng hindi pupuruhan agad kung hindi naman sa inyo ang skim coat. Guys, tingnan mamaya. Mag-start na tayo guys. Unahin natin yung pinakaibabaw. Hindi tayo mahirapan. Ayan guys, ang tips ko naman dito sa inyo, huwag kayo magpupunas ng puro na halos latin mo na to. Kung ano lang yung kayang ayusin, yun lang muna. Tapos, pinisin mo na maayos. Huwag niyong lalatin kasi yun ang hindi madadali na masuna yan. Isa pang magastos pa to sa puro. Pag ganitong klase ang pader. Hindi nyo kasi makukuha to ng isang hagod lang, isang patong o dalawang patong ng puro to. Hindi tulad nung sabay doon sa palitada, basa pa siya. Isang hagod lang ng rodela, okay na. Tapos, huwag kadiin ang rodela. Pag ganito ang bukuruhan, ayan lang, ganyan sa kama. Para hindi lumulutang yung mga buwa-buwangin. Tingnan nyo guys, hindi siya basta natutuyo. Kasi nababad ko siya sa tubig. Yan na lang ang paraan. Ito guys, na-share natin, paulit-ulit natin sinasabi, sinishare ko. Hindi ko sinasabi na gayahin nyo. Pero, balang araw, o pag nagtrabaho kayo, may ganito kayong na-encounter na ganitong pader. Kaya, maalala nyo ako. Biro-biro yun guys. Kahit sinong mason na magaling tanungin mo, kung hindi siya mahirapan sa ganyang itsura na pupuruhan.
Guys, kahit inalisan na nga natin, mayroon pa rin siya. Pero, konti lang. Pag nawawalisan. Yan. Napansin nyo guys, pag medyo patuyo na, huwag ka na muna pupunas ng marami. Yan. Yung ayusin mo na siya, pag alam mo na siyang, pwede na siyang dublehin uli. Dudublin mo na, hindi yung ikakalat mo yung puro. Hanggang nagtutuklapan uli yan. Sasabihin na naman ng basher ko, ay kasimple lang yan. Kahit yan matigas. Alam mo naman ng mga basher, wala namang imposible sa kanila. Lahat sa kanilang iniisip na trabaho, madali. Basta makapagpuna lang, makapag-comment lang. Wala sa kanilang trabahong mahirap. Sa mga basher. Puro madali yan. Yan, yun nyo. Kundi natin yung binabad. Yan guys, ang story natin dito. Sa akin na, pinakas mo na siya. Yan. Yan na guys, yung naging resulta ng yung bahaw na plastering. Ayan. Medyo nakuha rin. Kaya, kaso nga lang, guys, matagal. Yan o, tinan nyo. Halos 2 hours ko nang ginawa. Hindi pa siya natapos. Mayroon pa tayong yan. Ayun. Kasi talaga dapat, matagal kasi yan matuyo. Kasi binabad muna natin sa tubig. Kasi kung di natin binabad yan, sa tubig, magiging sitsaron yan. Yan. Di bali matagal, pero sureball naman. Yung paggagawa, ganyan yung proseso niya ng mga bahaw na plastering. Kaya guys, kayo, ikaw lalong nanonood, wag mong gagawin na magbahaw ka ng plastering na kung hindi naman sa inyo required yung skim coat. Pero kung may skim coat na pwede naman, pansarili, skim coat nyo na, huwag nyo nang itong puruhan ng ganito. At tiyak. Mas dabis na yung skim coat na lang. At kapit na kapit pa yan dyan. Yan guys. Sana may natutunan kayo. Lalo ikaw na baguhan, na nanonood. Hindi biro. Sana huwag mong gawin yung ganitong klaseng pagbabahaw ng plastering.